Yes, isang mapagpalang araw muli at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan? Today, June 12, 2025, ay holiday. Tayo po ay celebrate ng ating kalayaan. Tayo po ay nag-celebrate ng 100 years, 127 years, Independence Day. Kaya gusto ko pong batiin ng lahat ng mga Pilipino ng happy 127 years. Independence Day. Mabuhay! At siyempre, alam nyo naman pagka ganitong panahon, kapag ganitong araw, ganitong buwan, kabi-kabila po ang talumpati para salubungin ang ating kalayaan. Oo, di ba? Tama, di ba? At siyempre, hindi po papahuli ang ating Pangulo. Hindi po siya papahuli sa pagbibigay ng kanyang talumpati patungkol sa ating kalayaan. Siyempre, gano'n naman, di ba? Ay, merong mga makabuluhan. Meron din namang talumpati ng ating mga nagdaan, maging kasalukuyan, Pangulo, na masasabi natin na I doubt it. Bakit? Bakit ko nasabing parang nakakapagduda? Hindi ka panipaniwala ng mga talumpati ng ating mga Pangulo, maging yung nagdaan at sa ngayon. Di ba? May mga ganun eh. Ngayon, dahil nga siyempre tayo po ay Pilipino na naghahangad ng tuluyang kalayaan, hindi lamang sa mananakop, maging sa ating gobyerno, tayo po ay naghahangad ng tunay na kalayaan. Ano ba yan? Kalayaan na yan, siyempre, unang-una, bilang Pilipino, tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Kapag demokrasya, ibig sabihin malaya kang magsalita. Meron kang kalayaan magsalita. Meron kang kalayaang punahin ang taga-gobyerno. Basta huwag kang lalabag sa panuntunan ng batas. Di ba? Ngayon, biglang lumakas ang ulan. No? Bayan, biglang umulan. Ang bira, maingay. Di ba? Tayo po ay Pilipino na naghahangad ng tunay na kalayaan. Dahil tayo po ay ginarantihan ng ating saligang batas, ng kalayaan sa pamamahayag, at ang mga ating mga government official ay sila po ay pwede natin i-criticize kapag sila ay may dapat i-criticize. Pwede silang punahin kapag mayroong kailangan ipuna sa kanila. Ang problema po ay kapag sila ay pinupuna, babalikan kanila. Kaya ko po nabanggit yan kasi nga itong video na ipapakita ko sa inyo, ito po ay may kaugnayan sa talumpati ni Pangulong Marcos. Okay? Pinapakinggan ko ang kanyang talumpati. Parang para sa akin ay duda ako. Ayaw ko maniwala kasi nga parang hindi naman totoo. Ayon sa aking obserbasyon. Ayon sa akin nakikita. Sa pangkalahatan Sa pangkalahatan. Kaya ito po mga kababayan, napakinggan po ninyo itong talumpati ni Pangulong Marcos. Kayo na rin ang mag-analyze kung totoo ba itong kanyang sinasabi na malaya tayo mag-criticize. Okay? Sa pangkalahatan, kritiko ka man ng gobyerno o kakampi ka ng gobyerno. Okay? Ito, pakinggan po ninyo mga kababayan.
Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Okay. So yan yan po ang mga sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati. Sabi niya, malaya na raw ang sinuman mag-criticize. Malaya ang sinuman magbigay ng kanyang opinion. Hindi na raw nakakatakot sa ngayon. Totoo ba? Totoo ba na malaya ang sinuman? Ito, sasabihin ko sa pangkalahatan, ibig sabihin sa pangkalahatan, kritiko ng gobyerno at kakampi ng gobyerno. Okay? Ito. Sa akin pakiramdam po, malayang mag-criticize kapag kakampi ka ng gobyerno at ang kinikriticize mo, kalaban ng gobyerno sa politika. Yun, malaya ka. Malaya ka. Pero, kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno at ang kinikriticize mo ay gobyerno, yari ka. Di ba dyan sa Congress, itong mga vlogger na pinatawag ng TRICOM ng mga congressman, yung iba nga doon, yung babae na vlogger, napahaya doon sa Congress dahil siya po ay sinabihan na TANGA. Nakakaya po yun, pero mo, naka-live telecast. Pinapanood ng buong bansa. Diba? Ang dahilan ay dahil lamang meron siyang sinabi na hindi gusto sa pandinig ng isang congressman. Diba? Sabi ni Pangulong Marcos hindi raw nakakatakot. Ako tingin ko nakakatakot siya kritiko ng gobyerno nakakatakot. Ako lang tulad nito siyempre tayo po ay nagtatalumpati base sa ating pakiramdam at ating binabasihan na sabi ng Pangulong Marcos. Tayo rin po nag-iingat siyempre, baka may masabi tayong hindi magandang yung masabi natin na labag na sa batas. Tayo po ay nag-iingat din siyempre bagamat tayo ay nag-criticize sa gobyerno, kaagibat din po dapat ang pag-iingat. Okay? Kasi kapag lumabag tayo sa batas, may kaakibat din na parusa. Yun naman ang akin Ibig sabihin, ako po ay responsableng nagpapahayag ng aking opinion. Kaya lang, kung sasabihin ni Pangulong Marcos na hindi nakakatakot, siyempre nakakatakot. Takot ako, siyempre, kaya nga ganun diba? Takot tayo, siyempre. Para sabihin ni Pangulong Marcos na hindi nakakatakot. Nakakatakot po, Mr. President. Papatawagan ng NBI. Diba? Samantala, kapag ikaw naman ay kakampi ng gobyerno, grabe. Malaya sila. Malaya silang siraan, atakihin ang kalaban ng gobyerno sa politika, ang administrasyon. Malaya sila diba? Taliwas sa kritiko ng gobyerno.
Yan po ay aking pakiramdam, Mr. President. Ako po'y takot. Kasi nga nakikita ako na ang aabutin mo kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno, lalo kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno na sikat, marami kang follower, katulad ko na wala naman nakikinig. Wala naman naniniwala sa akin. Kaya kahit na hindi tayo sikat, tayo ay nag-iingat sa pag-criticize sa ating gobyerno dahil tayo ay may kalalagyan sigurado. Diba? Ito pa, sabi ni Mr. President, pakinggan niyo mga kababayan. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Ano sabi ni Mr. President, BBM? Manhid! Sino manhid? Sino ang manhid, Mr. President? Di ba parang yung binabanggit yung manhid, di ba parang kayo yan sa gobyerno? Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw, Mr. President, ang masasabi kong manhid. Di ba ang taong bayan ay nanawagan na tigilan na ang pamumulitika, unahin yung serbisyo sa bayan, sapagkat ang politika po ay naging sanhi ng pagkahati-hati, naging sanhi ng kahirapan, sapagkat kapag mayroong political instability sa bansa, ang mga investor ay nawawalan ng tiwala, nawawalan ng gana mag-invest sa ating bansa. Kaya ang kapalit ay bagsak, mahina, kagutuman, kahirapan kapag walang investor sa ating bansa. Tama ba, Mr. President? Yan po panawagan natin bilang taong bayan. Pero ang tanong, nakinig ba kayo? Ano tawag niya kapag hindi nakikinig? Di ba manhid? Di ba manhid, Mr. President, pag hindi nakikinig ang isang tao, lalo pag government official? Di ba manhid kayo? Di ba? Yung po yung akin, Mr. President. Kaya yung binabanggit nyo na manhid ay parang tamang-tama sa inyo yan. Mapa-congressman, mapa-senador, mapa-presidente, manhid. Diba? Grabe ang politika, grabe. Epektado tayo. Ito lang Ito lang biruin nyo naman itong Duterte Youth Party List. Duterte Youth Party List. Balita ko nakalutang pa rin ang kanilang proclamation. Nakalutang pa rin sa hangin sapagkat may bali-balita nga parang tuluyan yata i-disqualify. Pinagpapaliwanag itong si Cardima, yung babae, dahil daw mayroon yatang problema sa pangalan. Ngayon tapos meron pa yatang dahil nga meron pa daw nakasampang kaso.
Kaya sila po ay nanatiling nakalutang sa hangin ang kanilang proklamasyon. Samantala yung iba naman, mga party list, may mga kaso din, may mga nakasampa rin kaso, bakit sila ay naproklama na? Siyempre tayo po ay nag-iisip na parang ito po ay parang may halong politika. Bakit parang may pinipili ang kumilik? Di ba? Ayan ba ay masabi natin na hindi manhid? Yan ba masabi na ni Mr. President Marcos na may kalayaan? Diba? Kaya ang sabi ko, kahit na below the belt, pero kapag ikaw ay kakampi ng gobyerno at ang tinitira mo ay kalaban ng gobyerno, malaya sila kahit below the belt. Mr. President. Diba? Ayan po ating masasabi, Mr. President, na hindi po totoo. Sa akin pakiramdam, hindi po totoo na malaya sa kapangkalahatan. Kaya yung manhid, para sa akin, kayo yan. Kayo yan sa gobyerno, hindi lang ikaw. Minsan naisip natin iba yata ang sinasabi ni Pangulong Marcos sa ginagawa. Iba ang sinasabi ni Pangulong Marcos sa nangyayari. Parang pati tayo napapaisip na budol. Mr. President, hindi po totoo na hindi nakakatakot. Nakakatakot po. Nakakatakot.